Mga ka-vloggers, sa tingin po ninyo, saan ginagamit itong mga to? Ayan o. May makakahula po sa inyo? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gaya nga nung pinakita ko kanina sa simula, ito pong mga adapter na to o mga remover na to ng fittings, para saan po ginagamit to mga ka-vloggers? Sa anong sasakyan? Iba-iba po yan, may tali lang siya. Para po yan mga ka-vloggers sa mga Ford, ginagamit namin yan sa mga Ford, yung mga original na Ford designs. Kasi meron na rin mga Ford na lumabas na parang kala mo meron na rin sila mga expansion valve na lighter type tulad do sa mga pickup na iba, yung mga Ford Ranger na medyo luma, ganoon. Pero yung may mga filter dryer na malalaki mga ka-vloggers, yung minsan kulay itim, minsan naman kulay aluminum, malalaki yon. Katabi sila nung evaporator na nandoon sa may bandang makina. May plastic na malaki doon. Minsan may balot pa na kala mo aluminum para sa protection dahil mainit nga doon sa makina. Tapos paglabas ng malaking tubo, andun yung malaking dryer. Ganyan kalaki yun mga ka-vloggers, yung bilog. Tapos ganyan kahaba, mahaba yun. So mga Ford yun mga ka-vloggers. Design nila yung mga ganon, lalo na yung mga naunang mga F-150, Expedition. Mga ka-vloggers, kung wala kayong ganitong gamit, yan, mga yan, hindi po ninyo makakalas yung mga fitting nun. Mga tinatawag namin na parang coupling type yun mga ka-vloggers. Pagka inaalis yun, katulad nito, ito malalaki po na to, itong puti, etong itim na to para doon sa may bandang suction. Ngayon, ito naman kulay pula na to, tsaka ito doon sa may banda naman to na tubo na papunta mga orifice tube mga ka-vloggers. Ito naman yung sa may bandang condenser to. Tingnan nyo, napakita ko sa inyo, kalasin ko na rito Eto, napakatagal na po ito. May mga nabibili na rin na ganito na local, pero hindi ganito kaganda mga ka-vloggers yung ano. Eto, luma na to. Yung mga nabibili ngayon, nagkaroon ako ilang ganun na, pero nasira din kagad yung sa mga spring. Ito, US kasi to. Nanggaling pa to sa isang kaibigan ko na US Navy nung panahon na andito pa po yung mga Amerikano, mga US Navy, gumagana pa yung US Naval Base. May ginagawa ako na isang American car kasi noong mga panahon na yon halos walang Japanese car mga ka-vloggers. Lahat ng ginagawa namin puro American car, puro mga mahahabang sasakyan, lahat na ng klaseng American car. Tapos meron ding Japanese na minsan right hand drive pa. Nasa kanan naman ni Bella yung Nissan na ZX, ganun yun 240 yata, parang mga ganun mahaba, mga sports car yun. Pero karamihan po sa mga ginagawa namin ng mga panahon na yun, mga American car, kahit anong sasakyan, lahat ng papasok sa'yo puro, siyempre galing sa mga kano, dinadala nila dito sa atin. So may gagawin kami noon, hindi namin magawa dahil nagulat pa nga kung ano yun yung fitting niya, wala nung kakabitan ng mga liabe. So sinabi ko doon sa kaibigan kong umorder siya. Yun nga nangyari at iniwan na niya sa akin yung mga gamit na to pagkatapos namin gawin sa kanya. At hanggang ngayon useful to dahil may mga gawa pa rin ng Ford na mga ganun ng design mga ka-vloggers. Ito, papasok nyo lang to at
Etong nando sa loob, ayun no, kung nakikita ninyo. Ayun no, yung parang medyo malapad dito. Yun ang papasok kasi doon sa pinaka spring niya para iangat niya. Tapos igagano naman niyo yung kabilang side, mabubunot na, tapos kalasin nyo na sa buksan nyo na para makalas ng tuluyan. Kamukha lang din nung yung tsuri niya, kala mo ginaya nung sa Altis na parang nakasuksok lang. Kaya lang ang Altis naman, meron siyang plastic na nilagay na gano'n. Kasi hindi na pwedeng gayahin ng todo, siyempre. Ito namang Ford, ipapasok mo gano'n, meron siyang parang gano'n na bakal na may spring sa loob. May spring lang doon yon. Habang pinapasok nyo po yung fitting na yon, lalampas yung pinaka-flare doon sa spring para mag-lock. Ganun lang siya kasimple, mga ka-vloggers. Madali lang din gawin, mga ka-vloggers. Ang galing nga eh. Sarap nga ginagawa ng mga Ford eh. Magaling ang pagkakagawa nila dyan, mga design nila. So, yung sinabi ko kanina, yung isang fitting dito, isang adapter dito, ginagamit para doon sa tubo nila na pinagsusok-sokan noong orifice tube. Ano po ba yung orifice tube, mga ka-vloggers? Mga ka-vloggers, yung orifice tube na tinatawag, yung iba tawag nila orifice, pero ako orifice tube dahil yun ang pagkakalam ko talagang bigkas no. Yun ang pinaka parang expansion valve ng mga Ford. Hindi ganito, sandali mga ka-vloggers, tingnan niyo po ito Ito, hindi sila ganito, expansion valve, hindi ganyan mga ka-vloggers ha. Lalong hindi ganito ng mga lighter type, hindi ganyan ha. Ito tayo ha. Ngayon, ganito na yung mga expansion valve, diba? Mga 134A. Oh. Pero, sandali mga ka-vloggers ha, nandun sa ilaliman ha. Kunin natin yung orifice tube ando sa loob. Nakita pa ako isa rito eh. Ayun. Ito mga ka-vloggers ha. Dali. Kunin na natin to. Ano po ba yung tinatawag na orifice tube? Ito yan mga ka-vloggers oh. Masdan ninyo. Parang screen na mapino, di ba? Tapos dito sa harapan mas pino. Ayan oh. Tapos may dalawang o-ring dito. Orifice tube. So mga ka-vloggers, para saan ba to? Gaya nga na nasabi ko, siya yung parang pinaka-expansion valve ng mga Ford. Ang trabaho nila, sakalin ulit yung freon. Kumbaga, i-regulate yung pasok ng freon ng refrigerant to regulate the passage of refrigerant going into the evaporator. English ha. Kasi minsan may, ano daw ba yung trabaho ng expansion valve? Sabi sa akin kung nagsaserve daw ba siyang regulator o kung ano man. Yun. Para siyang regulator. Para pagpasok sa evaporator ng refrigerant o ng freon na tinatawag nga na parang alias natin, di ba? Sakal siya at lalamig yun. Parang sakal na, doon malamig yun eh. Pero kung malakas yung pasok, mainit po yung freon, lalo kung galing condenser. So mga ka-vloggers to, saan ba nakasuksok to mga orifice tube na to? Yan yung tanong dyan eh. Saan nakalagay ito? Mga ka-vloggers, gaya nga ng sinabi ko, yung mga Ford, kakaiba ang design nila. Hindi sila kamukha nung design ng mga Japanese cars. Mula sa condenser, no? Halimbawa, compressor tayo, pumunta sa condenser, normal yan. Lahat ng mga joints doon, puro coupling type Hindi sila yung mga tinatawag na yung mga plants o ano. So, mula po doon sa condenser, mga ka-vloggers, meron siyang isang tubo. Minsan, nandoon sa may bandang malapit lang dito sa condenser, may makikita kayong connection doon. Kadalasan, para malaman nyo na nandun to, may makikita kayo doon sa tubo na parang, alam mo, pinrest, ganon. Yun ang pinaka-stopper po nito.
may makikita kayo doon. So, pagka nakita ninyo mula sa bunganga, ito kasi yung ano pagpasok nito, ganun mga ka-vloggers, no? Ayan. Ayan, ganyan siya. Tapos andito na yung connection. So, yung parang ipit na siya, sabi ko, mga ilang gan sa tubo, yun ang trabaho niya, pigilan yung paglampas nito, no? Yun lang po mga ka-vloggers. So, mula condenser, sasalain na po niya yung ano, yung mga dumi. Minsan kahit nga yung mga makikita niyo doon, madalas pag binunot namin to, nabubunot po to ng long nose mga ka-vloggers. Makikita niyo sa do sa loob, ito to makikita niyo yan. Binubunot lang namin to, konting galaw-galaw. Paglabas makikita niyo yung mga nanggaling sa compressor na kulay itim, rebaba, mga aluminum. Talagang ano, minsan maano nyo kasi maingay na yung compressor nila. Grrr, pag may gano'n na tumutunog, tapos magpapalit kami ng compressor, kailangan matanggal ninyo to mga ka-vloggers. Kadalasan kasi lalo nung panahon noon, mahirap makakuha nito, in-order pa nila lagi ito sa Amerika. Pero ang ginagawa naman namin, nililinis lang namin to, tumbon to. Kahit nyo linisin nyo sa gasolina, hindi naman natutunaw itong plastic na to mga ka-vloggers. Lilinisin namin, bobombahin ng hangin, lalo na itong pinon to. Hindi mo maabot dito, ito hindi maabot dito. Dahil dito pa lang, sala na po nila yung mga rebaba. Nakita nyo rito. So, kung isipin nyo mga ka-vloggers, kabaliktaran no, sa Japanese designs. Ang US na designs mga ka-vloggers, mula condenser, diretso sa kagad dito. Sasalain na kagad dito sa orifice tube. Tapos, tatakbo po sa ngayon, diretso na kagad yun mga ka-vloggers. Makita nyo, lalamig na kagad yung tubo rito. Pag out dito. Papunta doon sa evaporator na nandun lang po sa may makina. Naghihiwalay doon yun. Ang kabaligtaran na sa design nila, yung tubo na papasukan nito sa bandang ilalim. Ilalim po hindi itaas. Nandoon sa ilalim ng evaporator housing, tapos lalabas ang freon, yung refrigerant, doon sa malaki, sa ibabaw. Dahil doon nakasalpak yung dryer. Ang trabaho naman ng receiver dryer doon, meron siyang kamukha nung pinakita ko sa inyong dryer ng mga denso. Nakayakap lang po doon yung parang pinaka-pillow nila, yung pinaka-desiccant. Nakayakap doon sa malaking dryer nila, nandoon. Ang trabaho na lang niya, kunin niya yung moisture. Pero hindi para sumala. Galing ng design ng Ford, di ba? Mga US designs po yun. Galing. Believe nga ako sa design nila eh. Eto, sasalain na niya kagad yung dumi na kung tutuusin, pwede nyo linisin ulit sa amin dahil nga mahirap minsan makakuha lalo nung araw. Sa ngayon, medyo marami na nabibilin to kaya pwede nang replace lang kagad. Ngayon, nililinis lang namin dahil ang mahalaga dito, yung parang tubo do sa loob, mga ka-vloggers, ayun, nakikita siguro ninyo yun, no? Meron siyang parang tubo na hanggang dito, ayun, no? Oh. Kailangan lang, walang barayan. Yon, basta linis lang, pakalinis, pilitin lang maano, wag masisira yung mga screen ha. Tapos, i-flashing yung buong system, bombahin dahil magpapalit nga ng compressor, pati evaporator. Tapos, ngayon nga mga ka-vloggers, kadalasan, yung dumi nandito lang. Makita nyo yung paglabas doon, wala na pong mga rebaba, sinala na lahat dito. Ang galing. Kaya nga yung evaporator, pag tanggal nyo ng dryer, kahit ganun ninyo, malinis eh. Wala kayong makikitang dumi. Walang kulay itim. Yung kulay langis. Ganun lang siya. Pero hindi katulad naman ng isang design, baligtad. Merong receiver dryer na magbabara, laging palit. Tapos pupunta sa expansion valve, mga pa-lighter type o yung CC control o kung ano man. Kadalasan palit lagi ng mga filter dryer, di ba? Yung receiver dryer. Sa kanila naman, ito lang ang kumukuha ng lahat ng mga bara-bara, mga tumi-dumi. Minsan makikita nga ninyo yun doon sa may baba, naka bracket doon sa may chassis. At minsan naman nandoon sa may papasok na doon sa ilalim ng evaporator, naka-insert siya doon mga ka-vloggers. Pag wala kayong nakita rito sa tubo rito na connection dito sa may hotline tube nakadikit sa chassis,
asahan nyo, nakasuksok na to doon sa ibaba ng evaporator. Kaya naman nila ginawa, ang galing din eh. Kaya nila ginawa na sa ilalim ang pasok, di ba? Sinabi ko naman sa inyo, mula compressor, ang bubuga niya rito sa condenser, high pressure na gas. Pagkagaling sa condenser, magiging high pressure liquid. Magiging liquid siya dahil doon sa condenser. So, pagpasok po niya dito sa evaporator, no? After dito, no? Magiging low pressure liquid. Liquid na pumapasok mga kablagas, kaya nasasala rito. Eh ang gas, di ba? Ang liquid nasa ilalim, ang gas nasa taas. So kaya nasa taas ang tubo nila ng papuntang dryer dahil low pressure gas na yon. Parang low pressure gas na lang ang kinukuha ng desiccant, kaya moisture na. Magaling, tatalino talaga yung mga kano, bilib ako sa kanila. So paano? Sana may naintindihan kayo sa konting car aircon vlog o tutorial. Bahala na kayo. Pero sana mga kablagas, nakatulong na naman po ako sa inyo kahit papano. Ano pa po ba sasabihin ko? Ito na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga kablagas. Ayun po. Ingat po.